Ang manipulasyon ng isipan. Paano ginagamit ang gaslighting sa relasyon at lipunan? Sa mundo ng dark psychology, isa sa pinakamapanganib at hindi madaling makita na paraan ng manipulasyon ay ang gaslighting. Isa itong taktika na ginagamit upang kontrolin ng isang tao sa pamamagitan ng pagdududa sa kanyang sariling katinoan, alaala at realidad. Ang salitang gaslighting ay hango sa isang 1938 play na pinamagatang Gaslight, kung saan pinaniniwala ng isang lalaki ang kanyang asawa na siya ay nababaliw sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago sa kapaligiran at pagbaluktot ng katotohanan. Mga sintomas ng gaslighting. Sa personal na relasyon, ang pagbabahaliwala sa emosyon. Sobrang drama mo naman. Pagtangi sa katotohanan. Hindi ko sinabi yan. Imbento mo lang yan. Pagpapalit ng kwento. Hindi ganyan ang nangyari. Parang iba na ang pagkakaalala mo. Pagpaparamdam ng pagkakasala. Dahil sa'yo, kaya ako nagkakaganito. Sa pamilya, pagkokontrol gamit ng takot o hiya. Wala kang utang na loob. Pag-iimbento ng maling alaala. Noong bata ka, masama ka talagang bata. Lahat, tiniis ko para sa'yo. Sa lipunan, pagbaluktot ng impormasyon. Hindi yan totoo. Fake news yan. Epekto ng gaslighting. Pagkalito sa sarili o self-doubt. Hindi na sigurado ang biktima sa kanyang mga iniisip o nararamdaman. Mababa ang tiwala sa sarili. Nawawala ang kumpiyansa at nagiging sunod-sunuran. Depression at anxiety. Madalas pakiramdam ng biktima ay laging mali. Pagkahiwalay sa realidad. Mahirap nang kilalanin kung ano ang totoo at hindi. Paano ito natatanggap ng lipunan? Maraming tao ang hindi namamalayang sila ay nabibiktima ng gaslighting dahil normalisado ito sa kultura, sa tahanan, sa media o sa pamahalaan. Pinapalaganap ang ideyang mas nakakatanda, mas tama o sunod ka na lang para tahimik. Sa mas malawak na antas, ginagamit ito ng mga otoryanong leader upang baluktutin ang kasaysayan, itago ang katiwalian at kontrolin ang naratibo ng katotohanan. Pagtatanggol sa sarili laban sa gaslighting. Dokumentasyon. Isulat ang mga nangyari, kailan, paano at ano ang sinabi. Hanapin ang suporta, kumonekta sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ibalik ang boses at realidad. Alamin ang sariling katotohanan. Humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Pagiging mapanuri. Magtanong, magsuri at huwag basta-basta maniniwala. Konklusyon. Ang gaslighting ay hindi lamang simpleng pang-aaway o hindi pagkakaintindihan. Isa itong malalim at mapanirang uri ng psikolohikal na abuso. Kung hindi ito matutukoy at mapigilan, unti-unting winawasak nito ang pagkatao ng biktima. Salamat sa pakikinig.